nagpapakilala uli. Paminsan-minsan, nakakasama. Parang guest na lang ako rito ngayon eh. Baka makalimutan, no? Special guest na lang ako rito palagi. Hindi, pero from now on mukhang dire-diretso na naman eh. Mukhang na-solve ko na yung problema ko sa malapit na kasi gawing I am Kamoloyan. Hindi Malay. Molon. Kamololan. Alright, so piling po ninyo kaming 3 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Kamalayan. At ano ba nangyayari dito sa programa natin? At hindi ko nga medyo napaparinig, hindi ko napapakinggan dahil wala kang AM. Nasa liblib yung aking lugar doon eh. Hindi maganda signal. Hindi sa signal. Wala akong wala akong AM na radyo. Pangalawa, yung signal ko para makuha ko yung website, yun na mahina doon sa yung wifi. Sa inyo. Kahapon, napag-usapan namin na, ano ba yan? Kasi may mga, dahil sa medyo lihis tayo ng konti, sabi ko nga, nag-umpisa ako yesterday, dahil medyo iba tayo in the sense na hindi tayo religious. Kasi yung nakaugalian na dati, na kung ano yung paano ang proseso, ang pagkakaintindi kung paano tayo magiging maligaya, mas peaceful ang buhay, mas matiwasay, mas successful. At a certain point, hindi na umuubra lalo na sa karamihan, based on sa resulta. Ang resulta ay mas napakaraming mahirap. So, apparently, lahat yung nakagalian, hindi umuubra. So, ang pinopromote natin dito ay ang pagbabago. Ibahin natin ang tatahakan natin sa papunta sa katiwasayan, sa success. Na naiiba, ang naiiba sa nakagawian sa relihiyon. Naiba sa relihiyon. So, nagpasabog ka pala. Kaya kahapon, na sinasabi namin, hindi kami anti-Christ. Hindi ka anti-Christ? Akala ko anti-Christ. We are the Christ. Akala ko inaantay mo si Christ. Andito na siya. We are all Christ. Ganon. Kasi, sabi ko nga. Talaga? We are all Christ? Sino yung nagsabi? Kasi yung Christ, hindi apelyido yun. Si Jesus of Nazareth. Christ is, ang meaning ng Christ is the anointed one. Kaya lahat tayo anointed one. Kaya pala kasunod ng pangalan ko, Tato the Christ. Oo nga. Di ba? Si Joyce din. Joyce, the Molon of the Christ. Hindi, medyo nakaka-shock yan. Pero ang tinuturo talaga kasi namin ay yung God within in terms of, where is God in our life? Kasi sa relihiyon, ang tinuro sa Diyos ay nasa langit, nasa taas. Ayun, Kaya lang sa Kamalayan, God is, nasa langit, pero God is also everywhere. Everywhere. Kahit saan, nandoon. So, if God is everywhere, God is also in us, inside us. Correct. So, yun ang claim namin kung bakit namin nasasabi ang Diyos ay nasa kalooban natin. Pero alam mo, hindi lang naman. At dahil doon. Sige na nga, tahimik na nga lang ako. Mamaya na ako sa mga pagbati. Dahil kasi doon, alam mo, hindi ba po? Alam mo, paring Joyce. Paring Albert. Hindi kasi, alam mo, may mga tinanong din ako kasi mga nakikinig din sa atin. Tinanong ko rin kasi sabi niya, yun, parang nalilito siya sa mga naririnig niya dito sa programa natin. Ang sabi ko sa kanya, para sa iyo, nasaan ang Diyos? Alam mo, ang sagot niya, nasa kalooban. Di ba? Kumbaga, ibig sabihin, parang nakikita ko sa ngayon, na siya, yun na yung ng mga tao, na ang Diyos ay nasa kalooban ng individual. Paano niya, ano ba relihiyon niya? At alam niya ang Diyos ay nasa kalooban. Hindi naman traditional na Roman. Hindi. Ano bang tawag dyan? Yung mga bagong religion ngayon na Yung ay, bagong religion ngayon. Yung Kamalayan. Yun ang bago. Yung mga hindi traditional na.
kapag... Huwag ka nga makisawsaw sa reliyon. Hindi ito relihiyon. Pero ganito, isa lang ang sasabihin namin, hindi tayo antay sa kung anumang relihiyon meron kayo, kung anumang paniniwala meron kayo. Kasi 'di ba, walang relihiyon na gustong mag-away-away, 'di ba? Ano ba ang layunin ng bawat relihiyon? Magkaisa, Yun lang, magmahalan. 'di ba? At Magkaroon ng maging kapayapaan. correct. So, yun lang. Yun lang. Dunahan lang ba kita sa sagot mo? Oo nga eh. Sorry. Ano mo mga mare? Pwede ba humirit? Sige. Bakit ang karamihan ng mga gera ng pinagmumulan religious? Yun. Yan ang magandang pag-usapan Bakit nga ba? natin. Mali ko Hindi, dyan. kasi nga, okay. Ito nga ito ang ating talagang kailangan matutunan Ito yung pinag-uusapan namin ni Albert nung minsan nagkita kami dyan sa bandang Guadalupe. Bridge. Dahil makain kami Tulay. sa isang Sagot sa gitna kayo ng tulay pa Ah. talaga. Ilag-ilag sa mga bus. Sabi ko sa kanya, alam mo, sa totoo lang, no? Ito nga itong pinag-uusapan natin about kamalayan. Ang pinaka-essence ng kamalayan is wala talaga tayong kailangan gawin sa buhay natin. Ay. In other words, hindi ba ang sabi nga nila, gusto ko yumaman Wala gusto kang gagawin? Sabi ko, bakit mo gustong yumaman? Kasi sa kamalayan, ang talagang tinuturo natin dito ay kung ang Diyos ay nasa kalooban mo at ang Diyos ay ang pinaka, sa English is omnipotent, omniscient, omnipresent. Omnipresent. And God is love, God is power, God is authority, God is strength, health, And source of of creation talaga. abundance, prosperity, everything. So, in other words, kung ang Diyos ay nasa kalooban mo, ano pa ba ang sinasabi mong gusto mo pang yumaman? Mayaman ka na Nasa iyo na nga lahat Bakit ganon? Hindi naman maramdaman. Hindi. Pag yung mga nagre-reklamo ng gano'n, hindi sila anak ng Diyos. Yun. Joke lang. Hindi, yun na nga. Hindi kayo kasali. If you do not believe in what we are saying in terms of sabi ko nga napaka-controversial pa rin ito, pero sabi ko, if you cannot believe what I will be saying, that means you do not believe in God. Kasi kung yes. talaga naniniwala ka sa Diyos, na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at ang Diyos ay nasa kalooban mo, wala kang wala kang kapangyarihan, wala kang kayamanan, wala kang Ngayon, ang tanong paano, kasi ito ang ginagawa natin kadalasan, ginagamit natin ang Diyos. Gusto natin gamitin ang Diyos para makuha natin yung gusto natin. Tama. Di ba? Parang, God, I want you to give this to me. I want to have this. Please give it to me. Ganyan Kaya, I am praying hard. Di ba? Parang ganun pa nga ang prayer. Ginagawa ko naman lahat. Alam mo, you cannot make God do what you want Him to do For you. for you. Why? Because. Kasi hindi na, unang-una, binigay na sa iyo lahat Nasa sa iyo na nga Okay. Ganito kasi ang pagtingin nga natin is wala ang Diyos sa atin. Kaya humihingi tayo sa Kanya. Parang Diyos, Yun ang tinuro no? Pero kung baligtad naman, nasa iyo na. So in other words, nasa iyo lahat ang gusto mo na. In other words, wala ka na dapat hinihingi pa. Ngayon, paano mo makakamit lahat yung gusto mo nga makamit na yan kung ganun pala nasa sa iyo na? Bakit Wala sasabihin naman. Wala naman Hindi ko naman maramdaman Ikaw kasi ang may kagagawan yan. Kaya nga, di ba, remember, meron tayong seminar workshop, yung tapping the divine power within. Imagine the word tapping. When you say tapping, parang yung sa tubig yung sa faucet, tapping, di ba tayo tap water yun natawag May control yun Yung faucet, tap yun tap yun. Kaya nga, tapping the divine power within. In other words,
Buksan mo yung faucet. Yung ano mo, ikaw ang nagko-control eh. Gaano kalakas ba ang bukas mo ng faucet na yon, ng tap, yung ano, pag tinatap mo ang Diyos sa kalooban mo. Ano yung... Kaya ang level mo kadalasan is sasabihin mo, kasi konti lang naman ang gusto ko, ito lang. Yun pala, ikaw konti lang gusto mo, yun lang ang bibigay talaga. Huwag ka magreklamo. Huwag ka magreklamo. Paano mo makokontrol yung paglakas sa paghina ng pagbukas ng... Yun. Ano yung connection na yun? Di ba kung sa top, sa faucet, meron yung pihitan. Pihitan, no? Anong tawag doon? Sa lavabo, no? Yung sa Pihitan. whatever. Sa atin, ang pihitan natin is ang kamalayan natin. Yan. Ano yung kamalayan na yan? Yung kamalayan natin, dyan mo talaga itinataas o binababa ang level na gusto mo sa paggamit mo. Remember, hindi mo ginagamit ang Diyos. Ang Diyos ang gumagamit sa iyo. God is Paano ka using you magpagamit sa through Kanya? you. Mm. Through you. Okay. Ngayon, Para ang tanong makuha. ang kadalasan, paano mo ine-express ang Diyos sa buhay mo? Kung natatakot ka palagi, ine-express mo ba na nasa iyo ang Diyos? Hindi. Dahil takot ka. Sabihin, ang Diyos, kung nasa kalooban mo talaga ang Diyos at talagang naniniwala ka, wala kang takot. Kasi Dalawa lang kasi walang yung feeling, di ba? Oo. Dalawa lang kasi, love or fear. Oo, Pag love or fear. God is love. Pag may fear ka, hindi ka nakatap kay God. Yan. Ang ginagamit mo, yung absence of love. Bakit nagdadasal ka dyan, Joyce? Nag-rosaryo kaya? Pinagdadasal tayo ni Joyce na ang ating mga kaluluwa pinagsasabi na natin na lahat tayo ay linikha, Linayos ko itong Porcelius ko. Eto, teka, sabi, Maring Albert, saglit ha. Bakit parang natawag ko kay Albert? Nabalala ko nito 2 araw. Hindi ba, may pinag-uusapan tayo yung mga babae, naghihintay magtapos magsalita. Madaling Yung lalaki, sumisingin. Sumisingin. Siya yung pare. Ako naghihintay. Eto, sabi, ni Willie, hello po Ma'am Joyce, Sir Albert at Sir Tato. Hi, Mga Willie. kamalayan. Nasaan ang Diyos nang ginagawa niya ang universe? Unang araw ng Marso, huwag maglaro ng apoy. Huwag maglaro ng apoy. Kasi 'di ba, so ang sunog na kapag summer 'yan. Kasi nga, nasa kamalayan natin lahat na yung... March pa lang yun. Dapat malamig pa rin eh. Kasi bakit? Ano ang mali doon? Fire Prevention Month. Ginamit mo yung word na fire. Ayun. Ay, naku, ibang usapan yan to. Oo. Yung mga ganun, di ba? Yung kung ano yung gusto mong iwasan. anti-ganto, anti-ganon. Fire prevention. Paano mo ipe-prevent ang fire? Unang-unang bungad ng salita mo, fire ka agad. Dapat, Safety Promotion Month. Oo. Ganun. Safety promotion. Fire month. nakatutok sa fire. O di sige, sabi ni God. Yes. Yun, fire. Fire nga. Yan. Magsawa ka sa fire. Yun ang talagang nagiging problema natin. Yung takbo ng utak. Imagine ang daming magagaling sa gobyerno na kung saan ay alam na naman nila itong mga ganitong pinag-uusapan natin. Pero hindi pa nila ma-implement. Ewan ko kung bakit. Kasi Walang lumang style eh. Lumang style. Sige lang, tira lang. Tsaka hindi, walang kapag ka gano'n, hindi ka mabibigyan ng budget. At saka hindi Pero bakit? Pwede naman baguhin eh. Ewan ko hindi bakit nila nare-realize yung resulta nung thoughts. Hindi nila alam eh. Pagpapangalan, pagta-title nung kung ano yung project na yan. Hindi nila nare-realize na yun ang prayer yun. Yun ang i-attract mo. So, parang, meron nga subject, meron nga kurso na parang, sama kami, feeling namin, hindi dapat, Anong kurso yun? ang criminology. Criminology. Yun ang pinag-aaralan. So, napapromote yung crime. Actually, sa Kaya totoo dumadami, lang, no? kaya kita mo, Oo ang mga kapulisan natin, ang hirap lang kalagayan nila eh. Kasi, basically, they are supposed to stop crime from happening. So, sa pagising nila sa umaga, ang unang talaga na yung isip nila is, when they actually prepare for work, is, sana naman kaya may sana naman kaya merong kaguluhan o sana naman kaya magkakaroon ng mga ganyan. So yun ang nilalagay kaagad nila sa kalooban nila eh. The moment nilagay mo sa sa kamalayan mo yun, sure, meron kang ma-attract na gano'n. At ito yung sabi nga natin sa kamalayan eh. Ano ba talaga
kung nasa iyo na nga ang Diyos sa kalooban mo, ano pa ba ang mga bagay na nangyayari sa iyo, bakit hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin o yung mangyari o yung magkaroon ka? Yung inaasam mo, no? So, in other words, ano yung nilalagay mo sa kamalayan mo in terms of what you are attracting in your life? Kung ito lang ay na-attract mo, puro visit, puro problema, puro hinagpis, puro kulang, bakit nandiyan yan? So, sino naglagay nandiyan? Ikaw. Kaya nga tayo, when we say we are the Christ, we are God as we. Yun ang ating pinagkakaanuhan dito binibigyan natin ng importansya. When you say we are God as we, and we are God in our world in terms of what we create in our own world. Remember, lahat tayo, bawat individual, may kanya-kanyang mundo. Kanya-kanyang creation yan, kung anong ginagawa mo sa mundo mo. Hindi naman tayo pare-parehong kine-create natin na kumbaga eksakto, duplication ka ng ganito. Hindi, wala eh. Bawat isa sa atin may iba-ibang karanasan, may iba-ibang nangyayari sa kanilang sariling mundo. At ikaw ang creator dyan. Ikaw ang Diyos dyan. Ano ang nilalagay mo dyan? Ano kini-create mo? At maganda sana kung nagkakapare-pareho for peace. For peace love, ng community, ng country, ng world. Oo. Kung magkakasabay-sabay ng ganun, automatic yun. Yun na nga. Yun ang dapat. Mangyayari kagad yun. Yun ang dapat lang talaga pinofocus. May isang simple version, may simple example ako dito sa creation. Na maraming tatamaan. Pag tumingin ka sa salamin, at sinabi mo, ay, tumataba ako. Ganun. Ayun. Umasa ka pang papayat ka. Buti na lang, Ako sexy tayo, May. Lately ako, pag tumitingin ako, tumilit ang tiyan ko. Alright, rock and roll. Kasi kine-create mo yan. Actually, your body is your creation. Kaya wag mo sisihin ang tatay mo o nanay mo kung bakit pinanganak ng ganun. Ako pwede kong sisihin yung mga... Yung pinakain mo. Kasi sabihin mo, naging kamukha ka nung kung sino man yung naging call mo. Tapos ayaw mo yung mukha nila. So, pwede naman baguhin yun eh. Actually, sa totoo lang, no? Hindi naman sa porque uso na yung mga, yung tawag na plastic surgery. Hindi, wala yun doon. Pero the moment na makita mo yung ganda sa sarili mo, sa kalooban mo, lumalabas yung kagwapuhan mo o kagandahan mo. Wow, tignan mo nga si Tato. Iba ng aura niya, di ba? Malabas ang may itim ang buhok. Kamalayan ba yan o Kayani? Kayani Malayan. Kayani Malayan. Kayani Malayan, tama. Ay, nako. Nagaling talaga. Pero ako, sinisisi ko yung mga ibang tao talaga na kapag pinapansin nila, laki ng tiyan mo. Biglang, hindi. Ang hirap kontrahin. Hawakan pa. Kasalanan nila to. Ganun. Okay. Ay, may sasabi sa Galing talaga si Sir Tato. Kailangan walang tagas yung gripo. Para walang sayang. Tama. Buong buo ang kamalayan na lumalabas. Oo. Parang sogo lang. Parang sogo. Buong buo. Okay. Really, pero hindi ko nag-get yung sogo. Kaya nga sabi ko, alin ang buong buo. Sogo tsaka gripo. Teka, baka ma-sensor tayo. Dahil dyan, alas 4:30 na. Sige. At magbabalik tayo sa sogo. Magbabalik kayo sa programang Kamalayan, makalipas lamang po ang ilang saglit. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530.
patuloy po kayo nakikinig dito sa ating programang Kamalayan. Kamunti ko nang masabing sogo. Oy, happy birthday kay Gerald Villami. Kasi itong kasama ko, mukhang tong si Tato may pinanggalingan to eh. No? Ano? Kasi Anong lagi itong nawawala sa programa eh. Oo. Baka nagpapalamig kang ikaw lang mag-isa, sama ka naman. Ikaw, Sama mo si baka- Albert. Sana naman to. Di ba kanya-kanyang sogo? Bawat ano ng MRT yan, no? O saan ka? Dito ako sa Guadalupe. Saan ka? Andito ako sa Cubao, sa main office. Ikaw saan ka? Puro sogo lahat. Iba-ibang Oh, yan, branch. puro sogo. Iba-ibang... Galing ng ng placing nila. Oo. At syempre, hello kay Jalvin at kay Alma Donor. Oh, At at kay kay Pilar Pilar, na rin. of course. Kay Pilar. Pinatuhin mo na yung grupong yan. Ay, at saka kay Christina. At saka kay... Christina. Oh, Christina bakit- Ledesma. At saka kay Absent siya Chari. nung- At saka kay ano. At saka kay, kay kay Chari. Attorney Maria Victoria Suarez. Oh, at ang gusto ko magpasalamat kay attorney doon sa mga inputs, yung information na binigyan niya sa akin. Okay, nakakapag-relax kasi na yung tension o yung possible na sama ng loob na-dissipate, nawala. So, okay, I'm accepting the information as my result. So, I'm good. Thank you, attorney. Ayan. Also, Sila would like Tinch. to... Sila Tinch, Tuliao, tsaka si sila... Tinch, at saka si Gladys. Sila Gladys, Fernando. At saka Tsaka sila Christian Bautista. Ah, Si- Mr. Bautista. Oh, Christian Ibanez. Nakasama niyo kailan ba't hindi ko alam yan. Nakababa, mga singer kami. Ano ba yan? Oo nga, at syempre kay Evelyn Kabiling, ayan. Kahapon hindi niya tayo naabutan kaya nag-YouTube siya. Yan. Nagpapasalamat siya, binati ko siya kahapon. At ngayon din, ayan. Kaya kahit nasa Oman ka na, kung saan ka man pumunta, mga ibang bansa ka ulit, ayan, may YouTube naman. Binabati rin namin Sila- si Direk. Saka sila Jug, Direk Ed. Honey Love, at saka si Beverly. Si Direk Ed, binabati namin. At saka si Direk Francis Pasyon. Oo. Alright. Kasi Direk Daniel Atienza na rin, batiin natin. Si Lahat Direk ng mga Daniel direct na Atienza. kakilala natin. Oh. Tsaka yung gusto namin i-welcome si Patricia Garcia ng Oo nga. OJT dito Sino ba from si Patricia Trinity. Garcia? Ayan. Ay, ito ba yung nasa harapan Yung natin? nasa gitna dito, Ayun. si Candy Si pala yan. Candy pala yun eh. Gag-guess ba natin ito si Patricia ngayon o bukas? O, Ay, may nag-text. At ang sabi niya, Gusto niya? Ano sabi? salamat. Ayan, nakikinig daw siya. At mahal niya raw tayong tatlo. Sino mas mahal mo? Sino I yan? love you, Pilar. Si Pilar. We love you, Pilar. Thank you for keeping us company and supporting Kamalayan. May ilalapit sa si Joyce. sabay hindi ko na kayo mahal. Ay, Pilar, joke lang. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa... The God is in us. We are the Christ. In other words, tapping the divine power within. How do we really tap the divine power within? Tato, nabanggit mo kanina, di ba? Kapag ka ang trabaho ay isang pulis. So, di ba, sinasabi mo nga kasi pagising niyan, yun na kagad ang niisip. So, na-attract talaga niya yung mga kaguluhan. Kunwari, ayan na, nakikinig siya, pulis siya. So, paano ba? So, pagkagising niya, dahil yun ang trabaho niya, yun ang kanyang pinag-aralan, bawal ba na isipin niya yung mga kaguluhan? Oo. Dapat mag-meditate siya muna ng kapayapaan, ng pagmamahal. Ibig sabihin, i-ano na muna talaga na nakikita niya yung araw na yon na mapayapa, na maganda, walang walang mangyayaring hindi maganda. Puro yung kagustuhan niya. So in other words, ganun dapat lahat tayo eh. Pag gising sa umaga, na-imagine na natin kung paano tatakbo yung araw natin sa kagustuhan natin. Hindi yung, nako, mamaya problema ko na naman to. Paano naman to? Mamaya may gagawin ako. Baka hindi ko mahabol. Baka mahuli na naman ako. Ganyan. So in other words, sa umpisa pa lang, pag ginano mo na yung kamalayan mo, expect mo na, ganun na tatakbo yung araw mo. May suggestion ako. Alam mo ba, siguro kahit na mga kartolina lang malaki o something, gano'n. Magsulat ka kaya ng gano'n. Kung saan ka humaharap pag nagising ka. It's a wonderful day, everything's gonna be fine. Yung parang gano'n, may affirmation ka na, all positive. Parang affirmation. pag-umpisa ng pagmulat mo pa lang, basahin mo na yun. It's a wonderful day, everything is happening to my highest good, Yeah. and I am safe. Thank you, God.
Ganun. Teka muna, bago natin magpatuloy, meron ako nakitang remark si Willie. Meron pa rin available daw sa department store sa mga transistor type radio. They're small and handy enough to fit in a small clutch bag. Alam mo, jacket pocket. Alam mo, sa totoo lang, tatlo ang aking transistor radio talaga. Puro sira. Oo nga, kasi... Ang dali pa sira. Ewan ko Kami rin, ba bakit. oo, kami Eh, mura lang sabay. naman yun eh. Oo, So, kasi time nga to mura. buy. You Hindi, can... pero ang maganda, yung bukas na radio station ko, bukas na radio, yung gawang transistor Yung gumagana, radio ko, iisa lang istasyon na Ah. pwede. Nilock in doon sa isa. so, Giveaway yun ng isa. Para hindi nalipat ng Oo, lipat. may parang Pilit ang giveaway. pilit. Ano yung ba yun? isang station Variable doon. something. So, capacitor. nilock nila doon sa station na yun para Yun lang ang pakikinggan yun lang mo. papakinggan mo. For ano yun, parang giveaway. Oo, Giveaway giveaway yun, ng isang ah. station. Hindi ko nababanggitin kung ano yun. So, ang sabi, you can listen with an earphone jack or a alam built-in ko, small ano. speaker. It's what I used to listen Listen sa sa inyo. inyo. Naka-excel ako sa net. Okay. Benjamin. Anyway, Si sige. Benjamin yun. Thank you, Benjamin, for the si Benjamin pala for the to. input. Oo. I will actually try to look for a better transistor radio. So, Actually, sa mga mga naghahanap ako nga department ng stores. cellphone na may AM eh. Dati meron yun eh. Kasi ngayon puro FM lang eh. Dati may AM eh. Pero ngayon wala eh. Anyway. Wala so, nabenta na nabili na ng Microsoft ang Nokia. Dati ako kung ano yung may AM eh. Sony Ericsson yata. Ay, no, sorry bro. Nabanggit natin yung brand. Dami mo ng brand na sinabi. Tayo pala. Okay, dito sa Kamalayan nga. Balikan Okay natin ba yung tayo? kwan. Hindi naman, no? Okay tayo, no? Paulit na lang siguro. Kasi may mga lugar talaga na minsan kapag kaano Oo. eh. Ngayon, hindi- okay. Itong pinag-uusapan natin. Alam nyo, ang sa totoo lang, wala kang mababagong ibang tao sa kagustuhan mong mangyari na magbago ang iba. Bukod sa'yo. Ikaw lang ang talagang tanging makakabago lang sarili mo at wala kang mababagong ibang tao. You can never try to change individuals. Not even one, for that matter. Kung ayaw ng tao na yun na magbago siya, wala kang magagawa. Talagang kon. Pero ikaw lang ang talagang magkakaroon ng sarili mong pagbabago. Dahil kung ikaw ay mag-decide, well, ikaw lang magbabago. Pero kung ayaw mo rin, wala talaga mangyayari, no? So, what am I trying to say? Alam nyo, ang Kamalayan, based on science of mind. Pero ang aking version of science of mind, which is, of course, I know the real science of mind by Ernest Holmes. So, yun ang pinag-aralan natin. Pero dinadagdagan ko ang ating paggamit ng words, ang science of mind. Kamalayan, science of minding your own business. Huwag kang makialam. Yan, science of minding our own business. Yun lang yun eh. Huwag mong pakialaman ng ibang tao. As a matter of fact, dito nga sa Kamalayan, hindi namin hinahangad na magbago kayo. Makidinig nyo kami, okay. Hindi nyo kami paniwalaan, okay rin. Basta kami, magsasalita lang kami rito. Oo, Kung ayaw nyo kasi- kami pakinggan, walang problema sa amin Oo. yun. Minsan meron tayong isang naging, nag-aano na siya, nakikinig siya sa atin, okay na yung tawag to Ustream. Minsan kasi, 'di ba, sasabihin niya, alam mo, may napulot ako doon eh, may naalala ako doon sa narinig ko. Sa amin narinig, sa atin pala. Salamat naman. Oo. Well, yun na nga. Yun, Kung may plant the seed papulot, naman okay eh. na yun. Oo. Pero kung wala, kumukontra yung iba kasi nga parang bago sa kanilang pandinig itong mga sinasabi At namin. medyo Wala mahirap alam nyo, tanggapin. sa amin is wala kaming problema dyan. Kung ayaw nyo tanggapin yan, hindi namin ipiperso sa inyo. Alam mo, sa akin nga minsan parang, tanggapin ko na ba itong sinasabi ni Tato? Actually, hindi mo kaagad matatanggap kasi Oo, yan. hindi Kahit sabihin mo, agad-agad. maniniwala ka, ang hirap pa rin ma-imbibe mo o maipasok mo talaga sa totoong buhay mo sa sarili mong buhay. Kasi hindi naman ganun kaagad na, kunyari may nabasa ka libro, uy, ganda nito Pero pag natapos mo mabasa ka, makakalimutan mo rin ulit. So, here, ang ginagawa namin dito, kung talagang seryoso kayo, if you would notice, ulit-ulit, binabalikan namin yung mga dati namin tinuturo din. Oo, kasi isa sa mga nakakatulong based on our experience din na alam na namin, tapos pag hindi mo iniisip-isip or pinapractice, hindi mo natatandaan
hindi mo matatandaan makakalimutan mo. So, kailangan, katulad ng mga affirmations, yung mga positive affirmations, positive actions, ganun, na sinasuggest namin sa inyo, kailangan mo makasanayan pa yan So ito pati yung mga prinsipyo, kung nung umpisa, nung umpisa, nakakalimutan ko rin Ngayon, hanggang ngayon, meron akong, hindi ko naman nasa nakakalimutan, yung nasisingitan pa rin ng mga negative na kailangan ko, buti na lang alam ko kagad, Oo, napansin ko kasi- kagad. So, na-catch ko na i-turn around ko kagad. O kasi lalo pa kung ang mga kasama mo puro negatibo. Tapos nag-iisa kang doon. Parang ang hirap, 'di ba? Parang ang hirap mong paglabanan 'yon. Lalo pa kung ikaw din hindi ka rin sanay na puro positibo ang pananaw mo. So nagtatalo-talo na 'yan. Kung inaayos mo pa na maging positive ka, tapos kasamahan mo talaga yan, dating kasama mo yung grupo na yan, puro kayong mga negatibo, mapapalaban ka sa sarili mo. You will, talagang kailangan mo ayusin talaga, kakausapin mo talaga sarili. Ako sinasabi ko nga, para akong loko-loko, kinakausap ko pa sarili ko. Actually, na, okay. Ops, hindi nakakatulong to, baguhin ko. Hindi, kahit na, kadalasan nga ganun tayo na nakakarinig, no? Now, sa Kamalayan, dito sa ating tinuturo nga, ang ginagawa namin dito is, pag meron kami ng ganyan naririnig, una-una, hindi na kami nag-react. Wala kaming judgment Oo nga. So, wala. Dadaan lang yan. So, pababayaan lang namin. Kasi the moment mag-react kami, ibig sabihin, ako may problema kasi bakit ako nag-react? Ibig sabihin, nasa akin pa pala yung... ramdam na ramdam mo Oo, kasi, ibig sabihin, nasa akin pa pala yung nadididig kong medyo hindi balikan maganda. natin So, yan. in other words, kung talagang wala na sa akin yan, Dead man na. Kahit na mag-dead man, wala na Talagang hindi ko maramdaman. Ngayon, ang talong nga dyan is, pag nakikita mo ba talaga ganyan na may nangyayari, hindi ka pa rin makikialam. Alam mo yun, sa totoo lang, itong nangyayari sa buhay natin, lahat ng situations, lahat ng nakapaligid sa inyong tao, na-attract mo lang yan In other words, bakit nandyan yung taong yan? Bakit nangyari yung insidente na yan? Ano Dahil yung nasa na-attract kamalayan mo? mo. Bakit mo na-attract yan? Yun. Ganun na palagi ang sa pinapaalala natin sa ating... So, pag nag-react ka, ibig sabihin, ganun ka pa rin. Oo, kasi nga, na-attract mo lang nga, unang-una Kasi Andyan na nasa yan buhay mo Oo. yan Kung hindi ka ganun, Wala mawawala yan. Hindi mo makikita. Oo nga. Hindi darating sa buhay mo. So, i-examine nyo sarili nyo kung ano kung sino yung mga kaibigan nyo dati at sino yung mga kaibigan nyo ngayon. Nagbago kasi yan Kung kaya wala na sila, mga iba, wala na sila sa buhay mo, iba na ang kamalayan nila. Oo, sa'yo. hindi ba yung mga high school kayo, yung mga ngayon, kung ngayon, tignan nyo yung mga kaklase mo ng high school, best friend mo ng high school, ngayon hindi mo na alam kung nasaan sila. Dahil nagbago rin ang kamalayan nila, nagbago rin kamalayan mo. So in other words, nagkaroon kayo ng hindi na... So, pag na-shift mo yung kamalayan mo towards more positive things happening in your life, you will attract more you will positive. attract only more positive things. So ibig sabihin kayong dalawa talaga pareho ang kamalayan ninyo at hanggang ngayon magkasama pa rin kayo. Oo, actually, nagkahiwalay na nga kami nung college kasi hindi kami nakita nung college. High school lang kami magkasama. Sa showbiz na lang kami Oo, nag-abot-abot. tapos nung Disco, nagkatrabaho. disco. Tapos nung later on, ito na nga, nung sa Baguio at pinopromote ko na nga itong kamalayan, yan, nakita ko rin naman siya. Na-attract. Na-attract Na-attract ko na din sa nga buhay. Oo, Oo. tama. At sumama na nga siya sa Kamalayan Advocacy. So, ito na. Yan. Actually, Correct. Kamalayan Advocacy, kung hindi dahil kay Albert, di ko rin mapapagpapatuloy ito ng ganitong kalakas na ngayon In other words, Albert had been very, very supportive of the advocacy. Yan. At of course, another one who actually I would consider a part of really Very- the start of Kamalan is si Remo Moraleda na nasa Australia ngayon. No? Talagang yan ang mga... Si Remo, si Albert ang nagpakilala rin sa akin kay Remo. So, pinagtulong-tulungan namin yan. So, I'm sorry about that. Kasalanan ni Albert hindi ko sinadya. Hindi, joke. Remo, joke lang. Ganun. Very helpful. Masarap. Very helpful to si Remo. Very sana nga pag active. andito ka na kung pag umuwi ka rito sa Nakamuwi ka mula Pilipinas, sa Australia. bago ka bumalik sa Baguio, daan ka muna rito sa Oo. estasyon at guest Pag ka namin. napadaan ka papunta sa Baguio o Nako. mula sa Baguio papuntang Bicol, ganun, daan ka Alam muna mo, dito. Joyce, pag narinig mo si Remo, matutuwa ka doon sa taong yun. Dahil magaling siya. Lalo na, kadalasan pag may seminar kami, siyang
unang nagsasalita. Siya yung, Ano? yung kumbaga parang Pampa-high energy. pampahay. Yan. Magaling siya pagpatawa, mag-motivate. Hindi mo natin papasalamatin si Angie Salano. Who Of course, was Angie Salano is before the original supporter of Kamalayan. Kamalayan. Medyo Tato. ngayon busy siya, so hindi natin siya nakakasama. Pero I owe a lot to Angie in terms of how Kamalayan Kasi noong started time in na Baguio. yun, nung mag-abot-abot tayo sa Baguio, she was the one supporting Oh yeah, Kamalayan everything. at that Talagang time, kwan. diba? Kung hindi dahil kay Angie, I wouldn't be able to have stayed in Baguio that long. Kasi So ako, take over lang ako noong Oo. time. Parang nag-overlap lang. Tapos si Angie, parang kusunadahan niya yung And si Christy, painting, ganun. si Christy Gakuma, yung dalawang yan. Ang talagang tumulong. kamusta na kaya Oo, yun? Ayun na nga, nawawala na sila sa ating regular meetings. Ako naman, nag-iisip ako, bakit ba na-attract ko ang dalawang kastaong to sa mga Actually, si ngayon? George ang na-attract mo eh. Na-attract mo si George, na-attract mo na rin kami. Correct. Mantakin mo mula kayo, no? Natalungin mo, bakit mo na-attract si George? Hindi, Hindi, nagpapasalamat ako kay Mon Tulfo kasi dahil kay Bossy. Ba't mo nga na-attract si Mon? Ayun, bakit mo Hindi na-attract kasi siya si yung Mon? boss ko. Kaya Di ba? paano mo na-attract siya as Oo nga, boss? so paano ko na-attract as boss ko? Tapos biglang na-attract ko si George Season. Tapos kasama ko na kayong dalawa dito. Oo. Pero ano tawag doon? Yung common denominator diyan ay yung si George. Kasi si Mon was active doon sa ni George, kami active din doon. So, iisa lang talaga ang pakay natin. Kung Bumanat. Oo. Hindi pala. Magpasabog. Magpasabog. Si Mon Sabihin Tulfo pala yung bumanat. Magpasabog at ayusin ang pagsara ng faucet. Tatay ni Para walang Patrick tumagas. Tulfo. Anyway, Yung going gripo. back to Kamalayan, science of minding your own business. Science of minding. Kaya tayo nagkakagulo sa mundong ito dahil pinakialaman na natin lahat ng bawat isa sa atin eh. Yan lang ang problema natin talaga kung bakit tayo nagkakagulo eh. Pinakialaman natin lahat ang dapat natin hindi pinakialaman. Nag-umpisa yan tato sa sa mga feudal times eh. Oo. Yung mga may hari-hari, emperor. Lahat yan. Na sinasubjugate ang mga tao, ganun. Ito pa, In others, nagpapasalamat. controlling people. Sorry. Sige. At saka ganun, Sorry. Paring Joyce. Sabi niya, salamat po, na-attract po ako sa DZME 1530 at sa Kamalayan. Mula yan kay Willie. Maraming salamat sa iyo, Willie. Thank you, Willie. Thank you for na-attract ka rin namin. Attractive tayong lahat. Tama ba? Ito mga nakakaupo sa harapan natin, very attractive. Very attractive. Ayan si May. Hi, May. Si May. Sino si May? Ay, si May? Si Kaninong Syra anak yan? May. Yung ate ni Ang Joyce. ganda ng nanay Ni Joyce. siguro niyan, no? Kasi ang ganda ni Syra May, no? Oo. Ang ganda siguro ng nanay niyan, no? Oo, maganda nanay niya. Ay, hindi raw. Mana daw siya sa ama. Diba? Anak ni Joyce. Maganda eh. Laki babae. Anong height niya? Mas mataas sa iyo, Joyce. Anong height mo? 5'3". 5'4". Bakit? Ikaw, Joyce, 4'3". Kasi ang laki Oy, niya sa'yo. naku naman, eh. naman. 5'2" lang pag siya. nakita mo rin 4'4" naman. Pag nakita mo rin yung anak ni Alma, 'di ba? Maliit si Alma, ang lalaki din ng anak niya. Kayo talaga, oh. Eh, hindi. Mana Oo, sa nakita ama. ko na yung anak ni Tama. Alma. Oo, diba? Sulama na niya. one Oo, time. diba? Si Anyway, Unique. okay, going back. Going back. So, in other words, ito nga, again, naumpisa natin to sa yung tapping the divine, the God power within. Yung Diyos sa kalooban natin. Yan, bakit nga, ang tanong eh, bakit hindi ako mayaman? Bakit wala akong milyon? Di ba? Bakit gano'n? Kung talaga sinasabi mo, nasa iyo na Ang lahat. ikaw lang pinakamayaman. Remember, nasa kamalayan mo lang yan kung gaano ka ka-big time na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Kung halaga ng 200 pesos, nanghihinayang kang iwaldas,
paano ka magkakaroon ng 200 million o 2 million? Kasi naman iwawaldas mo eh. Oh, in other words, Ang waldas naman sa amin, kakain ka. in other words, Actually, hindi waldas. kung medyo ang hirap mo, nangihinaya ka na, i-let Bitawan. go ang mga ganyan sa buhay mo, sabihin, hindi mo makakamit hindi mo makukuha yung sa kalooban mo na mailabas mo kasi hindi mo ma-express. Remember, God is expressing itself through you. And God is everything. And ina-express mo lang siya ng pakonti-konti. Ikaw ang may kasalanan eh. Inuunti-unti mo. Inuunti-unti mo eh. Kaya nga kung minsan, meron tayong mga plano. Pag ikaw nag-imagine ka ng mga mangyayari at ini-imagine mo lang na hindi, ganito lang tayo. Ito lang ang kaya natin. Sino nagsabi? Ikaw. Pero pwede natin palakihin yung mga planong yan. Kagaya tayo sa Kamalaya. Kami, ni Albert, lalo pag nag-uusap kami yan. Si Albert, ang palagi niya sabi sa akin, teka muna, dito lang tayo. Hindi kasi alam mo ako, palagi ako big picture na eh. Nakikita ko na yung the whole thing eh. Kaya, pag sinare ko sa yan, ikaw na ang maggawa ng paraan na para maisa-isa, para kumbaga parang... kasi nasa dulo na siya eh. Oo, So medyo parang... wala ka pang puntasyon eh. Oo. Wala ka pang... Malayo Wala ka pang... Layo na ng... Nakita na niya Tinatanaw yung mo. buong building, wala man lang isang poste man lang. Kaya nga sabi ko... Saka naman si ganun. Kaya nga sabi ko... Ayusin muna natin yung poste. Kaya nga tayo magka-team up eh. Kasi ikaw yung gumagawa ng mga Poste. detalyadong Kasi ako talaga... Maglalagay ka lang ng libro sa building. Hindi. Sabihin, lahat yan, andyan na siya. Ako ang mason, ikaw ang... Karpentero. Kumbaga buo na lahat yung plano, nandyan na lahat eh. Kaya lang, sabi na, saan tayo mag-uumpisa? Teka muna, dami na natin pinag-usapan eh. Pero ano umpisahan natin dyan? Yun. Ako na mag-figure out kung saan mag-uumpisa. Kaya nga sabi ko, ikaw na mag-decide, kayo na mag-decide. Basta ako, plano lang ako, kumbaga, visionary kasi ako eh. In other words, yun ang ko eh. So yung ginagawa ni Tato is, ganito ang ginagawa natin sa Kamalayan nga. Talaga yung pinaplant na natin, ang gusto natin mangyari. Maliit man, malaki man, ganun. Pinaplant na natin at sinasabi na natin kay Lord, ito na, thank you, ito na yun. Kaya sumabay na kayo dito sa Kamalayang, Tapos, biyaheng Kamalayan. Yan. Tapos anong gugulati ka naman? Kaya na bayaheng mga Kamalayan, biglang liko. Biyaheng Kamalayan. Oops, biglang liko. No comment. No comment. So, ganun. So, yun. The big picture is that, yun, kung saan natin gustong pumunta. Walang limitasyon eh. So kasi if God is with you and God is planning these things for you, do you think God will go small time na Diyos ka na nga eh. Ang na-mention ko rin kahapon, Tato, yun yung pinakamalaking napag-usapan natin nung Sunday na ma-achieve mo na yung point na hindi mo na iniisip kung paano mo babayaran to, paano mo gagawin. So, buti ni-remind mo sa akin yan. Okay. Sabi ko kay Albert, ikaw, naghahangad ka pa ng ganito, ganyan. Okay. Paano mo makukuha yung mga gusto mo? At bakit mo gusto pa yan? Kasi, in other words, ano ang nasa... Remember, you want things because you want what? Gusto mo ng kotse. Bakit? Anong mangyayari sa'yo pag may bagong kotse ka? Poporma. Ano yung forma na yun? When you say pinorma mo siya, experience, di ba? You just want the experience eh. In other words, everything is experiential. Wala talagang material na bagay. Illusion yung bagay. But it is just because we want to experience everything. That's why we are doing those things. We want them because we want to experience. Even sex. Anong gusto mo sa sex? Kukuha ka ng macho. Hindi ako papayag na illusion yung sex. Pero what is it? I mean, ano ang kuha mo doon? The experience, di ba? Okay. Experience yung sex. Hindi ba? I mean, kung hindi mo na-experience and we just talk about sex, what is that? Wala. Di ba? Nothing. Huh? Hindi ba kunwari nanood ka lang sa pelikula? Hindi mo na-experience dahil nanonood ka lang eh. Iba yun lang gumagawa. Hindi mo ginawa. Ikaw. Did you experience it? No. So in other words, yun yung sinasabi natin. We are just after the experience. Ngayon, kung hindi mo pa na-experience yan, that's why nga
in this world, we come back and we reincarnate because we want to experience what we haven't experienced yet. Yeah. So kung babae ka dati, bumalik ka ngayon dito, biglang lalaki. Kung dati macho ka, bumalik ka ngayon. Sexy ka na. Bading. Kaya sexy na. In other words, gusto mo, lahat kailangan ma-experience mo. Macho ka dati, bumalik kang ano yung experience na lesbiana. yun? Sino nakikinabag doon sa experience na yun? Ikaw? Hindi. Yung soul mo. Remember, you are a spirit. Yung spirit na yun is eternal. Ikaw na yan. Wala ka ng kamatayan habang buhay, habang panahon. Yun yung kwan. All you have to do is just to experience a lot of things. A lot of, Yan ang pakay natin dito sa Kamalayan. Kasi, akala natin dito, sasabihin natin, kailangan magkabahay ako, magkaroon ako ng ganitong pamilya, para masabi ko tapos sa buhay ko. Maybe for this experience, that's what you want. Yun ang gusto mo ma-experience. Sige, okay na. Walang masama doon. Walang mali doon. Alright, ano yan? Nakalagay na naman dyan. Ay, yung radyo, yung transistor pa rin. Ang dami pa rin. May mga suggestions si Benjamin kung saan mo pwedeng bilhin sa Because may it was time to hear from department store. like-minded people. I recommend the Panasonic radio na available sa Ranbo. Okay, just one Okay. using AA bats. Meron din Ayan. China brand. Okay. Ayan, 300 to Sige. 5. Madalas thank you, ako sa Benjamin. Trinoma. Sa Sige, Sunday, I'll look for sa that. Sunday, pwede na kayong bumili niyan. Dahil kayong landmark si Tato may doon. Oo. Madalas ako sa Trinoma. Lapit sa bahay ko yan. Anyway, so in other words, itong sinasabi natin, i-experience natin lang ang mga bagay. That's why you want them. In other words, if you want or desiring something, why are you desiring? Because you want to experience it. So ngayon, kailangan mo bilhin? Kailangan mo bang paghirapan? Kung minsan yung mga kamag-anak mo, meron na nun eh. O, kunyari ako, paano ako nakakasakay ng mga yate? May mga kaibigan ako may yate. Hindi ko kailangan bumili eh. All I have to do is just tell them, kailan may party sa inyo? Sama naman ako susunod Yabang mo Oo, nung maliit kami, palagi kami sumasakay sa yate. Hindi ba? Sumasama kami sa tatay namin. Kunyari. Buti pa kayo. In other words, hindi mo kailangan bumili o paghirapan na magkaroon ka ng ganun. Kung meron ka lang maraming kaibigan na merong iba-ibang may mga kung ano yung mga meron sila, ayun lang. Kasi sa experience mo na yun, experience diba? mo na. Na-experience mo na yun eh. Oo. Dati, alam mo, buhay ko noon. Tumira ako sa bahay ng uncle ko. Kasi pag every time they would go to the States, ako ang nakatira sa kanila para ako taong bahay. Oo. May swimming pool. Wow. Alam mo, ang oras ko, sa umaga, swimming ako. Sineserve ako ng merienda sa pool. Yeah. Tapos sa hapon, tatawag yung mga friends ko. Tato, punta kami dyan. Party tayo. Dala kami ng mga friends. Party yan. Swimming party. Ano yan? Dalahan ng pagkain, inom. Ayan. Para akong, sabi, lifestyle of the rich and famous. Pero hindi naman akin yung bahay. Pero ako yung host. Pero na-experience basta sabi ko mo. sa kanila, basta sagot ko yung lugar, kayo nang bahala doon sa ibang Magpakain kahit magpainom kayo at magdala kayo ng chicks. Ayun, oo. Yun. Ganun. So, in other words, ganun ang buhay ko, no? Talaga, sabi ko, so na-experience ko yung buhay ng ganun. Saan ba itong mga kamag-anak ko na may Gumastos swimming ba ako? pool? Ano ba Hindi. ng mga yan? Hindi ako gumastos. Dahil lang ako eh. Pinagkatiwalaan lang ako na, Tato, pwede ka ikaw magstay dito kasi walang tao eh. Pero nandito lahat yung mga helps, yung mga ano. So, in other words, may magluluto para sa'yo. Hindi ko na-track yan. Marami ako naririnig na gano'n eh. Yung yung house sitting. House sitting ang tawag dyan eh. Para bang, babysitting. Oo. Babysitter 6 months pero yan. house. Pag 6 months, nandun sila sa Amerika, 6 months ako nandun. Sarap Dahil lang. magsi 6 months na. Kaya ang dami nakaka-6 kong- months ka na sa mga swimming, pagkain, Ang dami kong inuman, mga kaibigan na nakinabang doon sa akin. Kaya pag party ko doon palagi noon eh. Yan, Kala nila sa akin yung lugar eh. See, I mean, ganyan lang ang buhay eh. Kaka-party sa swimming pool. We are now At dahil doon, we want alas to- 5 na ng hapon. party. We We want to part with you. Magpapaalam na It's ba kami, party time. maghanap pa Party kami ng time bahay again. na may swimming pool para makapag-party. So, si Albert Padlan po to. 5 o'clock na po. Hanggang bukas po. Thank you for listening.
And we will be back with more Pasabog with Tattoo Malay. Of course. Tomorrow. Pasabog lang. Thank you. Alright, so, nako, ito yung namimiss ko pag nawawala ako dito sa ating programa, yung mga ganitong talakayan eh. Kasi kung minsan, yun nga, kwentuhan lang naman ito, pero basically, meron kami na-share na kakaiba, kahit pa paano, no? Yun naman ang purpose namin dito eh. Maki-share ng mga bagay na masasabi natin iba sa inyong nakagisnan. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang bukas pong muli. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club.